So, move na po tayo ngayon sa ating topic is paano ba sagutin yung mga talata na ginagamit nila upang ipalitaw na hindi daw Diyos si Kristo, ang Panginoong Kristo, dahil daw meron siyang ibang kinikilalang Diyos. Okay, ating sagutin yon isa-isa. Okay. May ingay sa kabila, nagsastart na sila doon. May ingay na sa kabila, nag-start na ba yung office? Saan na ba dito? Time check is 6:41. Ang aga naman nila nasimula doon. Ito. Ano ang kanilang unang batayan? Na si Kristo ay hindi Diyos dahil siya ay tumatawag ng ibang Diyos. Ang kanilang unang batayan dyan, yung sinasabi sa Mateo 27:46. Ha? Anong sabi doon na kanilang ginagamit? Eto. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isa yan sa kanilang paboritong gamitin upang ipalitaw si Kristo ay hindi Diyos kasi tumatawag siya ng ibang Diyos. Ngayon, paano ba natin sagutin ang talatang gaya niyan? Okay, so, paano ba sagutin yan? Unang-una, sabi kasi ni Kristo, eto yung mga talatang gagamitin natin para masagot yan. Sabi mo, ang paggawa niya dyan, yun ay dahil tinutupad niya ang propesiya. Hindi ibig sabihin na hindi siya Diyos, kundi tinutupad niya ang propesiya. Yung sabi niya, Diyos ko, bakit ako pinabayaan? Tinutupad niya ang propesiya nun. Anong propesiya ang tinutupad niya? Ito nga. Wala yung monitor ko rito. Baka natando yung screen ko. Naku. Nawala lang Yun. Ang sabi kasi dito sa Mateo 17:5, eto. 5:17 pala. 5:17. Eto sabi ni Kristo. Huwag ninyo akalaing. Sabi niya, eto, isa to sa ginagamit ng mga SDA. Para ipalito na si Kristo tumutupad sa utos na kanilang ginagawa is ito ang ginagamit nila pero yung konteksto mali ang pagkagamit. Sabi dito, huwag ninyo akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Ano ang tinutukoy ni Kristo rito? Na propesiya na kailangan niyang tuparin. Ano yung mga kautusan na kailangan niyang tuparin? Sabi ng mga Seventh-day Adventists, yan daw ay ang 10 Commandments. Yung commandments daw. Ang sagot, hindi yan ang 10 Commandments. Bakit? Ang 10 Commandments ay hindi ginawa para sa mabuting tao. Unang Timoteo 1:9 sabi, alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao. So, hindi para sa kanya ang 10 Commandments. Maliban na lang noong siya ipinanganak pa at wala pa siya sa kanyang tamang edad, under siya sa ilalim ng kautusan. Pero nung siya'y dumating na sa tamang edad, hindi na siya under dahil siya ay higit pa sa kautusan. Pero ano yung sinasabi niya sa Mateo 5:17 na kautusan na kailangan niya tuparin? Ano yon? Yan ay pinaliwanag pa rin ni Kristo sa Lucas 24:47. 44 pala, sabi ni Kristo. Pagkatapos sinabi niya sa kanila,
Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga awit, at sa aklat ng mga propeta. Anong kautusan yan? Sabihin, yung mga propesiya patungkol sa kanya, yun ang kailangan niyang ganapin. Kasi ang mga propeta ay nagsalita na patungkol sa kanya. Halimbawa, sa kautusan ni Moises, ano yung sabihin na sa kautusan ni Moises? Sa mga aklat na ginawa ni Moises at sa Ten Commandments. Pero yung Ten Commandments kasi hindi yung bahagay sa kanya, kasi hindi yung ginawa para sa kanya, so dito tayo maka-stick sa mga aklat ni Moises. Ano yung kautusan ni Moises na binabanggit ditong tumutukoy sa kanya? Yun ay ang nasa Deuteronomio 18:18. Ganito ang ating mababasa. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Ang kasabi to si Moises. Katulad mo, Moises. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na magsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Ano daw? Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Tinupad ba yan ni Kristo? Tinupad niya yan. Ating basahin sa Juan 8:40. Sabi ni Kristo mismo, sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. So, natupad. Yung kanya tutukoy na Diyos, yung kanyang ama. Sabi nila, tamo, narinig niya mula sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Yan ang kanilang reason dyan. Pero, pag tumawag siya na Diyos sa iba na hindi referring sa kanya, it doesn't mean na hindi siya Diyos. Bakit? Yung ama mismo, tinatawag rin siyang Diyos. Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Sabi nila, wala namang sinabi dyan ang ama nang sabi. Ayos nyo talaga yung ama nagsabi, literal talaga ama nagsabi. Eto, naghahanap pa kasi ng translation Ito sabi dito, Hebreo 1:8, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos. Aliwa-liwa na yan, ang Diyos na. Ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sinong anak ng Diyos? Di ba si Kristo? Ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. Yung ama, tinatawag kanyang anak na kanyang Diyos. Yung anak naman, tinatawag siya na Diyos. But it doesn't mean na ang ama hindi na Diyos. Mali yun. Ito kinakalikot ng mga INC ni Manalo. Sabi nila, ang iyong trono ay ang iyong Diyos. Ha? Mali. Mali yun. Hindi ganun pagkakasabi. Kaya tinawag pa sa Grego, ang sabi sa Grego, the throne of you, o thronos sohotheos, o thronos sohotheos, ang trono mo, o Diyos. So, ang iyong trono ay ang iyong Diyos. Ha? Sino ba mas mahigit? Ang nakaupo sa trono o ang trono? Sino mas mataas? Yung nakaupo sa trono o yung trono lang? Mali yung pagkakaano ng INC doon. Isa kasi kanila binabaluktot yung Biblia Kanila binabaluktot, Sabi dito, ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y
makatwiran. Sabi dito ni Milagros Barredo Magno, watching from Toronto, Canada. Good morning everyone. Oh, naabot na ako ng Canada nito. Hindi ko makakalimutan ang lugar ng Canada. Hindi ko makalimutan ang lugar ng Canada. Alam niyo kung bakit? Doon sa lugar ng Canada, doon nalaglag si Lois Lane. Di niyo kilala si Lois Lane? Kasi si Lois Lane kasi gusto niyang ilantad ni Clark Kent na siya si Superman. Ano naman to? Napanood ko yan sa episode na Superman 3 ba yun? Superman 3? Mukha sa Superman 3 ko napanood yun. Tagal na naman. High school pa yata ako noon Superman 3. Si po yung bida nun, si Christopher Reeve. Yung kanyang shota na si Lois Lane, gusto niyang makita na si Clark Kent papalit bilang Superman. So, ang ginawa niya, tumalon siya doon sa doon sa falls na may walang titinginan ng walang telescope, Tumalon siya doon. Si Clark Kent ayaw magpakita ng tao. Pinaya siya, nalaglag sa tubig. Hindi ko kalimutan yung Canada. Doon yun sa Canada, sinot yung yung pagkahulog ni Lois Lane doon sa falls, no? Kawawa siya doon nung nalaglag siya sa falls. Okay. So, tuloy tayo. Ayan. So, tinawag siya na Diyos. Ngayon, ang ano naman yung kanyang tinupad sa aklat ng mga propeta? Ay, ang dami. Yung Isaiah 53, tinupad niya yun. Yung Isaiah 9:6, yung mga tungkol sa kanya. Ano pa? Sa aklat ng mga awit. Ano ang kanyang tinupad sa aklat ng mga awit? Ating basahin sa awit 22. Ito, awit 22. Ano sabi rito? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Oh, ang tanong dito, sa kanya ba nangyari yan? Sa kanya. Patunayan, babasahin mo sa 6 yan, sabi gano'n sa 6, ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at tinamak ng bayan. Oh, ano ba sabi sa 16? Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Saan natupad yan? At nangyari ba yan kay David? Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa? Oh. Then, ano pa sabi sa 18? Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Oh. Yan ay naganap kay Kristo. Bakit niya sinabi na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ba ay pare-pahiwatig na hindi siya ang Diyos? Mali. Yun ay kanyang ginawa para ipakita sa kanila na tinutupad niya ang propesiya patungkol sa kanya. Kaya doon sa John chapter 10 verse 18, ito ang sinabi ni Kristo. John chapter 10 verse 18, sabi niya, walang makakakuha ng aking buhay. Pusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. So ang kautosang ginaganap niya nang sabihin niyang ako'y aparito upang tuparin ang kautusan. Hindi yon ang Sabat. Hindi yon. Hindi yon ang Sabat. Hindi yon ang the Ten Commandments. Ang tinutukoy doon yung mga propesiyang gaganapin niya.
Yung propesiya patungkol sa kanya, yun ang kautusan na gaganapin ng Panginoong Jesucristo. Kaya nung si Kristo ay namatay doon sa cross, bago siya naputulan ng hininga, ay siya'y sumigaw, Consumatum est! Ano yung consumatum est? Natupad na. Ha? Natupad na. Ano natupad na? Yung kanyang gagawin. Kanyang tungkulin. Nagawin ang kautusan ibinigay sa kanya. Natupad na. Consumatum est. Oh. So, yun ang pagsagot sa isang talata, Mateo 27:46. O ano pa ang ibang talatang ginagamit nila? Yun naman tayo sa Juan 20:17. Okay. Ano ba nakalagay doon sa 1:20:17? Sabi ganito, 1:20:17. Ito sabi. Sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ito ba ay pahiwatig na hindi siya Diyos? Hindi. Hindi porket meron siyang ibang kinikilalang Diyos na specifically referring sa Ama niya, it doesn't follow na hindi siya Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi, yung pagsabi niya doon, pinapahiwatig niya na ang kanyang ama ay Diyos din ng kanyang mga alagad. Kasi siya ang kinikilalang Diyos ng kanyang mga alagad. Katunayan, kung babasahin niya sa Juan 20:28, ganito ang pagkakasabi ni Tomas, sabi ni Tomas, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ano ang sabi ni Kristo? Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Sabi nung ni Kristo. Anong sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Paano nangyari yun? Ito kasi yan eh. Ito naman tayo. Kwentuhan na naman tayo. Ganito yan. Nung unang si Kristo nagpakita sa kanila, di ba, yung mga babae nagpunta doon sa libingan. Nagpunta sa libingan. Sabi ng mga babae, ala, tingnan nyo, yung takip naalis na. Sabi naman nung isa, ano kaya nangyari kaya? So, ginawa nila, nagpunta doon sa loob libingan. Ala, ito palang loob. Ala! Yung ano lang, naiwan, yung balabal lang. Nasaan yung paglingon paglingon sa tagiliran, may nakaupo lalaki. Kaso maliwanag. May natanong sa akin. Kailan nangyari na ang anghel na napakita daw bilang tao, sa itsura ng tao? Kasi yung anghel kasi, espiritu yon. Walang itsura yon. Hangin yun eh. Paano nangyari doon na nagpakita bilang tao? Eto, nakita siya bilang tao. May nakaupo, sabi nung anghel. Hinahanap nyo ba dito yung namatay na? O yung buhay sa lugar ng mga patay? Sabi naman ng tao, wala na si Jesus dito. Di ba sinabi niya, sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay? Sa ikatlong araw, hindi pagkatapos ng ikatlong araw. No? Sa ikatlong araw muli siyang babangon. Di ba sinabi niya yon? Ala, nga no. Kaya ito ang gawin ninyo. Huwag niyo siyang hanapin dito dahil ito'y libingan na lang. So, lumabas yung mga babae. Habang sila ay pauwi, kasi magre-report sila sa mga apostol, habang sila nasa daan, papunta sa mga apostol, biglang nagpakita si Kristo sa daan. Shing! Talagang may sound effect, no? Talagang may sound effect. Shing! Ganun. Lo! Ang Panginoon! Luhod sila, samba sila. Yan ha? Nagsamba sila. Anong araw yon? Araw ng linggo. Sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ay sumasa inyo.
Yan ang reason bakit ang mga Muslim kapag sila nag-greeting, Assalamu alaikum, kasagot naman yung alaikum salam, dahil para ipakita yung kanilang ginagawa, yung ginagawa nila Jesus, ang kapayapaan ay sumasa inyo. Sagot naman yung mga tao, sumasa iyo rin po, Panginoon. Ngayon, sabi niya, puntahan nyo ang aking mga kapatid, aking mga alagad. Sabihan nyo sila na ako'y muling nabuhay. At magkikita kami doon sa Galilea. Ha? Sa bundok kung saan ko sila sinasabi na doon magkikita. Ngayon, anong nangyari? Tumakbo yung yung mga babae doon sa mga apostol. Mga, ayo, tao, bukas pinto. Oh, binuksan ni Apostol Pedro. Eh, nagtaka yung mga kasama sa loob. Sino man ang ingay-ingay mo kumatok? Grabe naman, halos sirain yung pinto. Niya, ano yun nate? Sabi niya, yung Panginoon, wala po sa libingan. Wala siya. Pero may nakita kaming lalaki, nagsabi, wala siya rito, siya yung muling nabuhay na. Ito yung sinasabi ng kasulatan na sinabi ni Kristo sa atin. Si Pedro naman, na-shock. Iba tumatakbo sa isip nun kaya siya na-shock Tumakbo doon sa libingan para kanyang makita personal. Hindi sabihin, hindi siya nakontento doon sa sinabi ng mga babae. Kailangan talagang sigurista minsan. Pumunta si Pedro doon. Pumunta ni Pedro doon, bukas na nga. Wala nang tao sa loob. Ang naiwan na lang, yun na lang balabalo ng iwan. So, nangyari, siya bumalik doon sa mga alaga kasama niya. Totoo sinasabi ng mga babae, wala nga doon ang ating Panginoon. Then biglang pumasok si Kristo sa kanilang kwarto kung saan sila nagtitipon. Anong araw 'yon? Araw ng linggo. Nang siya pumasok doon, nakita nila sila lahat nagpatira pa. Ang iba sumamba sa kanya sa sobrang tuwa, ang iba nagulantang kasi nagdadalawang isip. Namumalik mata ba ako? Totoo ba ito? Ayun. Nagulantang sila kasi baka nananaginip lang ako. Totoo parang ganun ba? Ang unawa na nga si Manalo doon, sila'y nagulantang sapagkat natakot sila, akala nila multo. sabi naman ni Kristo, huwag kayo mag-alala, hindi ako multo. Ang multo, walang laman at walang buto. Hindi gaya ng meron ako. Ikita nyo? Eto ko. Tingnan nyo pelikulang Risen na pelikula. Tingnan nyo. Oh. Eto, ako to. Sabi ni Kristo, ako ito. Nung pagpunta niya doon, si Tomas Lacuachero, wala siya doon. Bakit? May nilakad si Tomas. Yan ang sinabi ni Jose Videlacion, absent si Tomas. Malis sa Panginoon sa Kristo, malis na siya. Pagdating ni Tomas, sabi ng mga alagad, Uy, Tomas, alam mo? Ano yon? Hindi mo alam, no? Hindi ko alam. Talagang hindi mo alam. Ano nga? Ang Panginoon, nagpakita sa amin. Sinamba namin siya ngayong araw na ito. Ngayong linggo. Hindi Sabado. Ngayong linggo, sinamba namin siya. Nagpakita siya sa amin. Anong sabi ni Tomas? Pakita. Sa inyo, nagpakita? Oo, bakit? Di ako niwala. Pati ka naniniwala. Saka na lang ako maniniwala kapag nailagay ko ng daliri ko sa butas ng kanyang mga daanan ng pako sa kanyang mga kamay. Doon ako maniniwala. Pag nagawa ko, pag talaga hawakan ko siya ganun, doon ako maniniwala. Pagkatapos ng isang linggo, di linggo na naman ulit. Kasi linggo nangyari yun Pagkatapos ng isang linggo, di linggo naman ulit. Sa madaling salita, hindi nagpapakita siya sa Sabado. Hindi nagtitipon ng mga apostol sa Sabado. Ang kanilang pagtitipon ginagawa sa linggo. Ano maganda to ebidensya to sa mga SDA Nasa tibusin ito sa lang ha. Meron sa ko ba nalagay yung sa salamin ko?
Kailang ha. Ito ay nasa 120. Tingnan natin. 1 120. 1, then next is 20. Tingnan natin silipin ito. Lang ha. Malabo tingin ko wala yung ano ko yung aking tirapa. 120 tayo. At basahin yung ano yung nangyari sa 120 ha para ano natin. Simulan ng basa sa 121. Tingnan niyo. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Di linggo. Kasi Sanlinggo, di ba? Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang bato na katakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan. Hindi na namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro na unahan ng isa. Nag-racing pala ito, naunahan si Pedro. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niya nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Winner pa rin si San Pedro. Naunahan siya kasi mas mabilis tumakbo yung isa, pero si Pedro talaga pumasok. Siya hanggang pinto lang eh. At nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Nakatiklop pa. Ibig sabihin, nagtupi pa si Kristo bago siya umalis. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya naniwala. Hindi pa na nauunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan. At umuwi ang mga, sabi, di ba, tumakbo siya doon, hindi, iba yung tumatakbo sa isip niya. At umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. At si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus at na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. Sabihin, nagbago ang mitsulan ni Jesus, hindi niya nakilala kaagad. Kaya nung siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Kapag akala ni Maria Magdalena, ninakaw ang katawan ng Panginoon Hesus. Sabi niya, ikaw yung nagligpit sa kanya. Sabihin mo sa akin kung saan mo siya nilagay at kukunin ko siya, iuuwi ko siya. Yan ang ibig ko sabihin sa inyo. Nung namatay ang mga apostol, ang maglilibing sa kanila yung kanilang nagmamahal ng mga membro. Tapos sasabihin ng mga Sabadista, hindi daw patunay ang libing na ikaw ang tunay na iglesia. Hindi daw patunay yon. Mali, patunay yung yung libing. Kasi yung alagad ang maglilibing sa kanilang minamahal na guro. Kung namatay ang mga apostol, ang maglilibing doon yung mga nagmamahal na miyembro. Hindi pwede yung ibang grupo maglilibing doon. Sino ang nagmamahal na miyembro ng naglibing sa mga apostol? Yung Katoliko, wala nga lang maging iba, wala pa namang protestante ng panahon yon. Kung Judaism maglilibing na, itatapon lang yung doon sa doon sa Gihina eh. Meron kasi doon parang malalim na bangin, doon tinatapon yung mga patay, doon tinatapon ng mabaho yung lugar yun. Grabe talaga yun. Talaga, hindi ko pa pangarami makapunta doon, no? Kung sakali nandun ako ng panahon yun, hindi ko pa pangarami dumaan doon. Sobrang baho ng lugar na yun. Tinatapon lang doon sa tagiliran yung mga patay.
Para bang tinatambak lang doon yung mga patay. Yun ang ginagawa ng mga ng mga Romano at ng mga Judaism sa mga napatay sa parusa. So, hindi papayag yung mga alagad na gagawin nila yun sa katawan ng Panginoon. So, kukunin ng mga alagad yun. Kukunin. Di ba, nag-request yung yung isang nangangalang Jose, nag-request siya na siya ang maglilibing sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang maglilibing sa kanila yung kanilang mga nagmamahal na membro. Kaya kung ang mga apostol ay nakahimlay sa loob ng simbahang Katoliko, isa lang ang ebidensya na yan ay kaanib sa Iglesia Katolika. Hindi pwede nakukuha ka ng bangkay ng iba kasi kailangan mo ng permiso doon. Nilibing nila. Tinan nyo nangyari kay Kristo. Sinabi ni Maria Magdalena, kung ikaw ang kumuha sa kanyang katawan, sabihin mo sa akin kung saan mo siya niligpit, kukunin ko siya. Hindi ba nag-request sa si Jose, ilibing siya doon sa libingan? Nag-request siya, pinagbigyan siya ni Poncio Pilato sa kanyang request na kunin ang katawan ni Kristo na ilibing doon sa libingan. Paglibing doon sa libingan, tapos binuksan naman ulit. Akala ni Maria Magdalena, binuksan yun ng iba, tapos kinuha yung katawan niya at nilipat sa ibang libingan. Sabi mo sa mo siya nilagay, kukunin ko siya. Ako ang maglilibing sa kanya. Ganyan ang tunay na alagad. Hindi papayag yan na iba ang maglilibing. Nung namatay si Felix Manalo, nung namatay si Ranyo Manalo, namatay si Ellen G. White, namatay si Eli Soriano, ang naglibing sa kanila, yung kanilang mga nagmamahal na membro. Hindi pwede na ang maglilibing, hindi nila kaano-ano. Ngayon, kung nakalibing sa simbahang Katoliko, ang mga apostol, walang ibang membro ang mga apostol kundi ang mga Katoliko. Tapos si Larry Silva kukontra-kontra. Si Padre Pedro Valderrama, yung ating naano kahapon, di ba natandaan ninyo? Yung ating na-search kahapon, si Padre Pedro Valderrama na siyang nagmula sa Espanya papunta sa Pilipinas at nangharal ng Ebanghelyo at nagsagawa ng unang misa sa Limasawa Island, siya ay kaanib sa iglesyang kinaaniban ni Apostol Pablo. Sino ang nagsabi? Hindi ako. Sino nagsabi? Si ChatGPT. AI ang sabi. Isa kumukuha si AI ng information based on reality, naka-record na sa history. Doon siya kumukuha. Maganda nga meron direct na sumasagot eh. Dito, malakas yung ulan dito, malakas yung ulan. Hindi ako nanonood ng balita. Tinanong ko sa ChatGPT, may bagyo ba ngayon sa Bohol? Lakas ng ulan sa labas eh. Ang sagot niya, walang bagyo. Ito lang talaga ang nangyayari kapag araw ng Hunyo. Malakas yung bagyo, minsan may thunderstorms, pero walang bagyo. Ngayon, actually doon sa Panglao, talaga detalyado talaga. Nung nahuli yung isang doon sa Surigao del Sur, yung nagpapadlak ng mga facilities kapag hindi sila binigyan ng pera. Dahil yun daw ay kanilang ancestral area daw nila yon. Yung sasabi ba na pag hindi nyo pinalabas, magbabanaw ng dugo rito. Sino ba yung command, kalimutan ko, hindi siya sa Commander Aguila. Yung isa, yung operation shutdown doon sa Bayugan ba yun? Surigao del Sur? Operation shutdown? Pati ba naman yun? Nung nahuli na, sabi nahuli na daw. So, totoo ba na nahuli si pati pa naman lahat na yan, di talaga ni ChatGPT. Talyado niya, tanungin niyo sa ChatGPT ngayon, ano pangyayari ngayon sa balita niya, automatic siyang sasagot. Pati ba naman yung mukha ko ginawa talaga kong Superman? Tapos sabi ko,
Pagkatapos ginawa ko sabi ko naman, o sige, gawin mo yung Terminator. Gumawa ng Terminator, mukha ko, natawa talaga ako. Bagay. Yung nakita. Yung nakita. Ginawa na ko ni ChatGPT ng mukha, The Terminator. So, sobra akong pinapatawa ni ChatGPT noon. Ginawa niya ako ng itsura na ako Superman. Tapos sabi ko sa kanya, gawin mong Terminator. Gumawa siya ng Terminator na to. Ginawa niya ako Terminator, talagang natuwa ko. Oh, kaya niyang gawin yun. Oh, ginawa ko Terminator. Oh, ganun ako, naka-black na leather jacket, tapos nakasalamin, yung gaya ng salamin ni Arnold Schwarzenegger. Tapos meron pa akong mukhang pula na mata sa gilid, yung mata ng ng Terminator cyborg. Ganito ako, grabe talaga na ginawa ko Terminator. Oh. So, yon, mabilis si ChatGPT mabigyan ng information. Ngayon tinanong ko siya, si Padre Pedro Valderrama nagpunta sa Pilipinas from Espanya, kaanib ba sa iglesia kinaaniban ni Apostol Pablo? Kaanib nga. So, wag na kayong magduda. Tayong iglesia Katolika, ang tunay na iglesia ni Kristo, at hindi yung mga nagpapakilala diyang iglesia ni Kristo na ang pinagmulan naman pala Sabadista. Kasi si Felix Manalo nagmula yan Sabadista. Dahil Sabadista nagmula kay William Miller. Si William Miller nagmula sa Metodista. Metodista nagmula sa founder niya. Yung founder niya saan nagmula yon? Nga. Kaya si Larry Silva, nung siya tinanong ko, ang inyong presiding minister ngayon, si Daniel Rason. Before na Daniel, sino? Sabi niya, si kapatid na Eli. Before ni Eli Soriano, sino? Si Perez. Before ni Perez, sino? Felix Manalo. Before ni Felix Manalo, sino? Wala na, Sabadista. Before Sabadista, sino? Sabi niya, saksi ni Jehovah. Ha? Ang Sabadista galing saksi ni Jehovah? Oh, hindi mo alam yun? Na-shock ako sa sagot ni kahapon ni Larry Silva. Ang SDA daw galing daw sa saksi ni Jehovah. Ha? Hindi galing saksi ni Jehovah yun. Galing sila sa Millerites. Sa Millerites sila galing. Hindi saksi ni Jehovah. Saan kaya kumuha nung si Larry Silva ng ano tawag dito? Ang SDA daw galing sa saksi ni Jehovah. Natawa ako doon. Yung saksi ni Jehovah founder si Charles Taze Russell, gaya na ng Ellen G. White, galing din siya doon sa kay William Miller. Nung nagkamali si William Miller, pumalpak siya, sinabi niya, darating ang Panginoong Jesucristo, October 22, 1844. Pumalpak siya, nangyari yung The Great Disappointment. Nagsilabasan yung mga membro niya. Hindi ko alam kung may meron pa bang Millerites hanggang ngayon. Hindi ako sure. Ang alam ko lang, nagsilabasan sila Ellen G. White. Kasama sa lumabas si Charles Taze Russell, na siyang founder ng Saksi ni Jehovah. Ibig sabihin, ang SDA hindi dahil Saksi ni Jehovah. Yung sinabi Larry Silva, bunga ng kanyang kamangmangan yun. Doon ako natawa doon sa sinabi niya ni Larry Silva SDA daw, galing daw ang SDA kay Saksi ni Jehovah. Mali. Oh. So nakahimlay ang mga apostol dahil ang nagmamahal na alagad siya maglilibing. Sabi ni Maria Magdalena, kung hawak mo ang katawan ng aking Panginoon, sabi mo saan mo siya niligpit, sabihin mo sa akin saan mo siya niligpit, ako maglilibing sa kanya. Sabi niya, inilagay at kukunin ko. Sabi ni Maria Magdalena. Anong sagot? Maria, sabi ni Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi sa wikang Ebreo, Rabboni! Na ang ibig sabihin, guro. Nakilala siya ni Maria Magdalena. Sabihin niya na, Maria, sabi ni Jesus, nakilala agad siya.
bravo ni na yung bang feeling na hinahanap mo ang Panginoon mo na akala mo ninakaw, tapos kaharap mo, kinakausap ka, grabe. Kung i-imagine mo yung tuwang nasa puso nila, yung ligaya, hindi mo kaya pantayan yun eh. Ha? Yung ligaya na nasa puso nila, kasama nilang Panginoon. Napanood ko yung pelikulang Risen, yung sundalo na Romano na hinabol ang mga apostol kasi kaniyang pananagutin doon sa kanilang ginawa. Mayroon kasi usapan kasi na napanood yung pelikulang Risen. Napanood nyo yun? Nagsugod na dito? Ang ba na lagi microphone? JC Cross ka bro, JC mga to. Dibati ba? Minaw ra mga to bro. Okay. So, alam niyo na nangyari? Nawala na ako. Okay. So, nung ano doon is, nung napanood ko yung pelikulang Risen, napanood yung pelikulang Risen, magandang Risen eh. Nagtaka yung sundalo kasi sabi kasi nila ninakaw ang katawan ni Kristo sa libingan at pinalilito na muling nabuhay. Talaga hinanting nila si ang Panginoon. Kita ka siya ng reason, wala ka. Makita ka siya ng reason. Lamig ng reason na pinagdalalagi. So, hinanap nila. Nung may nag-tip, nandyan sila sa upper room. Tinan mo. Dyan sa dyan sa Jerusalem, tinan mo. Nagpulasan ng mga tao kasi doon yung mga sundalo. Nakita nung sundalong yung si Maria Magdalena sa taas, sa upper room. Pagkita niya ng ganun, umakyat siya sa sagdanan. Nakadala ng kanyang espada. Pagbukas siya sa pinto, bukas niya sa pinto na ganun. Nakita niya mga apostol, nagtitipon, may kausap na isang lalaki. Nang nakita niya yung lalaking kausap, nagsasalita, nakaganon talaga, nag-uusap talaga. Nakita niya, yung lalaking kausap ng mga apostol, si Kristo, yun yung nakita niyang pinako sa cross na naputulan ng hininga. Doon siya nagtaka. Kasi ninakaw. Baka sabihin nila na muling nabuhay ang Jesus na yon. Nung nakita talaga niya, talagang muling nabuhay eh. Ano ginawa ng Romanong sundalo? Sabi ni Jesus sa kanya, Batid, yung espada mo, baba mo yan. Wala kang kalaban dito. Kaming armas dito. Tomas, hawakan mo ang aking kamay. Tingnan mo, ginanyan ni Tomas yung kamay niya. Naniniwala ka na ba? Sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, naniniwala ka na ba sa akin dahil ako'y nakita mo? Mas mapalad yung yung hindi nakakita sa akin pero naniniwala. Tapos yung sundalo, di niya ano yung isip niya. Gumawa siya ng liham at sinelyohan niya para kung sakaling matunto ng mga Romano sundalo, hindi siya sundan, sabi niya doon, wag niyo na akong sundan. Wala na akong balak bumalik. Itong total conversion na grabe na nini. Inikilabutan ako doon sa pagkwento ko ng nangyari sa pelikula. Hinanting niya ang mga apostol sa pag-aakalang ninakaw nila ang katawan ng Panginoong Hesukristo, pero nakita niya personal, buhay, si Kristo nag-ipag-usap sa mga apostol. Umalis sila kasi habang sila nag-uusap, biglang nawala ang Panginoong Hesukristo sa isang patalang. Sabi ni Tomas, asan na siya? Tapos sabi naman ni Pedro, sabi ng Panginoon, ay magpunta sa Galilea, sa bundok na nais tayo magipagkita sa Kanya. Tara na. Si Magdalena naman, lumingon doon sa Romanong sundalo. Tapos napaluwa si Maria Magdalena kasi yung ligaya na gusto ko maramdaman ko. Yung gusto ko maramdaman, yung ligayang mayroon sila eh. Sana dumating yung panahon na maramdaman ko yun, no? Ngayon, nangyari, si Thomas tawa ng tawa. Tawa ng tawa si Thomas kasi nakita mo ang Panginoon. Umalis sila. Yung Romanong sundalo sumama sa kanila. Nag-iwan siya ng liham na may selyo niya.
Centurion siya ay isang centurion. Centurion siya. Naglagay siya ng liham na may sulat doon. Sabi niya doon sa liham niya, ako ito. Claudius, ang pangalan ng Claudius, sabi niya doon, huwag niyo na akong hanapin pa. Nakita ko ang isang patay na buhay at nagsasalita. Naisipan kong sumama sa kanila. Huwag nyo na akong hanapin bilang, ano sabi niya? Huwag nyo na akong sundan. Ito ay sinasabi ko sa karangalan, hindi ko natanda yung sinabi niya doon. Basta sabi niya doon, huwag nyo na akong sundan, huwag nyo na akong hanapin, hindi na ako magbabalik. Grabing conversion yun. Sinundan talaga niya yung mga apostol doon sa Putang Galilea. Para siyang sundalo na siya yung sundalo sa kanilang pulutong. Sinundan talaga niya. Yung kanyang assistant, natuntun sila. Bigla niyang sinunggaban yung kanyang parang kanang kamay. Sinabi sa kanila, sabi niya sa kanya, huwag ka na magsalita. Bayaan mo na kaming umalis. Ito sila, arbor ko na ito. Huwag ka na lang maingay. Tapos pinaalis siya na hindi siya nag-iingay. Ngayon, umalis yung sundalo na yon. Hindi na nag-iingay, sabi niya, huwag ka maingay. Hayaan mo ko sa ginagawa ko. Ginagalang mo ko, hayaan mo ko sa ginagawa ko. Umalis ka na lang. Umalis yung sundalo na yon. So sila, tuloy-tuloy doon. Nakausap niya ang Panginoong Hesus. Nung nakausap niya ang Panginoong Hesus, kasi muli napakita si Kristo doon nakausap niya. Alam mo yung feeling na kung ikaw yung sundalo, kausap mo si Kristo, sabi niya, hindi ko alam anong sasabihin ko. Umiiyak ang sundalo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang alam ko lang, nakita kitang patay na. Ngayon buhay ka. Sabi niya, gusto ko na sila nag-usap ni Kristo at natuwa naman siya. Yung feeling ba na gusto mong makausap ang Panginoon harapan? Na napanood ko yun, anak ko. Grabe ang emosyon ko. Iyak ako ng iyak, grabe. Ayaw nga, naapektuhan ako, naalala ko yun Ngayon, sila ang nasaksihan ng sundalong yun ang mga nangyari. No? Ito ngayon, nung nagpakita si Jesus, nakilala siya ni Maria kasama lang si Maria Magdalena doon Nakita siya ni Maria Magdalena at nakilala siya. Sabi ni Maria Magdalena, Rabboni. Ano po nangyari? Sinabi ni Jesus sa kanya, huwag mo akong hawakan. Kasi hawakan sana siya. Kasi kalahin mo, namimiss siya ni Maria Magdalena kasi sa pag-aakalang wala na siya. Tapos kausap niya, iba'y pakiramdam doon ako. Yung kausap ng Panginoon Iba pakiramdam doon. So, hawakan na sana siya. Sabi niya, wait lang. Time out. Bakit po? Huwag mo muna akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid. Yung kapatid dito, ay mga alagad niya. Hindi yung sinasabi nila na kapatid ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanya. Ito yung mga alagad niya. Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Ito ba ay pahiwatig na dinideny ni Kristo na siya ay Diyos? No. Hindi ito pahiwatig na dinideny niya na siya ay Diyos. Yan. So, ano ang reason? Ba't niya sinabi yon? Para malaman ng mga alagad na siya ay pupunta sa Ama. Siya ay pupunta sa kanyang Ama, sa kanyang Diyos at sa Diyos ng mga alagad. It doesn't follow na yon.
Pati tanongin si ChatGPT ha. Sabi ng mga ministro ni Manalo na ang 1:20:17 daw, 1:20, wait lang ha, na ang 1:20:17 daw ay nagpapahiwatig na idinideny ni Jesus na siya ay Diyos. Tama ba ang liwanag ng mga ministro ni Manalo? Ano kaya ang sagot? Tingnan nyo anong sagot ni ChatGPT ha. Ayun lang nagmamit akong ChatGPT kasi yung kanilang mga reasoning na nababaliwala, no? Nabaliwala ka lang reasoning nila kaya ayaw nila ako magbasa ng ChatGPT. Pero hindi pwede yung hindi ko magbasa dahil ebidensya yan. Wait lang. Using ko muna ito. Talagang makita yan. Yung words talaga, mali na talaga ang words. Okay. Tingnan nyo. Ano? Sabi ko dito, sabi ng mga ministro ni Manalo, ang Juan 20:17 daw ay nagpapahiwatig na dinidinay ni Jesus na siya ay Diyos. Tama ba ang paliwanag ng mga ministro ni Manalo? Ang sagot, hindi po tama ang paliwanag ng mga ministro ni Manalo. Straight to the point. Sa Iglesia ni Cristo, na sa 1:17 ay dinidinay daw ni Jesus na ang kanyang pagka-Diyos. Sa katunayan, mali ang interpretasyong ito. Straight to the point. Kaya nga yung mga ministro ni Manalo, mga sinungaling ang mga yan. At hindi ito sang-ayon sa konteksto ng buong ebanghelyo ni San Juan. Straight to the point. Ni sa turo ng unang Kristyanismo. Basahin muna natin ang Juan 20:17. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Tatapwat pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Argumento ng mga ministro ni Manalo, sinasabi nila na dahil na sinabi ni Jesus na aking Diyos, ibig sabihin na hindi siya Diyos kasi paano siya magkakaroon ng Diyos kung siya ay Diyos din. Akalain mo, alam po ni ChatGPT yan. Pati ba naman siya ChatGPT alam niya kung saan kukuha yung mga ministro ng ng kanilang paliwanag? Sabi naman dito naman, sagot ng simbahang Katolika at ng mga unang Kristiyano, Jesus is both true God and true man, hypostatic union. Sa aral ng Kristyanismo mula pa noong una, si Jesus ay isang persona na may dalawang kalikasan, Diyos at tao. Pilipos 2:6-7. Bilang tao, si Jesus ay sumasamba at tumatawag sa Ama bilang Diyos. Sa kanyang human nature, totoo ang tinatawag niya ang Ama bilang aking Diyos. Ngunit hindi ito nangangahulugang hindi na siya Diyos, kundi ito ay pagpapahayag ng kanyang pagiging tunay na tao. Si Juan mismo ang nagsabi na ang salita na si Kristo ay Diyos. Sa pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos, 1:1. At ang salita ay naging tao at tumira sa gitna natin, 1:14. Kung sa 1:1 ay nagsasabing si Kristo ay Diyos, hindi pwedeng sa 1:17 ay bigla na lang niya itatanggi ito. Kailangan basahin ng konteksto at buo ang ebanghelyo. Ang ginagawa kasi ng mga ayon ni Manalo, fallacy of contextomy. Straight to the point. Sinabi rin ni Kristo na ang Ama ay inyong Ama. Hindi ibig sabihin na pareho na sila ng pagka-Diyos ng Ama. Ang Ama ay Diyos ni Jesus bilang tao at Ama rin natin bilang adoptive children sa magitan ni Kristo. Kung si Jesus ay hindi Diyos, bakit siya sinasamba ng mga alagad? Tama. Tama si ChatGPT rito. Kung si Jesus ay hindi Diyos, bakit siya sinasamba ng mga alagad? At sinamba nila siya, Mateo 28:17.
ang aking Panginoon at ang aking Diyos, sabi ni Tomas sa 1:28. Hindi siya tumanggi sa pagsamba, ibig sabihin tanggap niya ito. Bagay na hindi maaaring tanggapin kung hindi siya tunay na Diyos. Konklusyon, mali ang interpretation ng mga ministro ni Manalo sa 1:20-17. Straight to the point. Ang pagtawag ni Jesus sa Ama bilang aking Diyos ay hindi pagtanggi sa kanyang pagka-Diyos, kundi pagpapakita ng kanyang tunay na pagiging tao. Ang buong ebanghelyo ni Juan ay nagpapatotoo sa pagka-Diyos ni Kristo. At ang 1:28, ang malinaw na deklarasyon ni Apostol Tomas na si Jesus ay Panginoon ko at Diyos ko. Liwanag eh. Iba na itong kalagay. Kung gusto mo, pwede rin kitang gawa ng video script o live dialogue outline para sa paksa na ito. Ito yung assistant robot ko. ChatGPT. Ngayon, kita nyo? Mali ang kanilang interpretation. Mali ang kanilang interpretation. Talagang napakapalpak ng kanilang interpretation. At ituloy yung ating binabasa kanina. So sabi niya, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. It doesn't mean na hindi siya Diyos. Sa aking Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Diyos, sa aking Diyos at inyong Diyos. Next. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. 19. Kinagabihan ng araw ding yon. Linggo. Na unang araw ng linggo. Linggo nga. Habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. So kahit na-close yung pinto, nakakatagos si Kristo, nakakatagos siya. Nakalak yung pinto eh. Nakakatagos. Yan ang mangyayari sa atin pag tayo na resurrected na. Kahit pa may pader na makapal dyan, tatagos pa rin tayo. Nalala ko tuloy yung warrior nun. No? Next. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Ano pa nangyari? Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Bigyan niya ng Espiritu Santo. Shhh! Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, hindi sinabi yun sa mga nakasala lang sa inyo, ninuman ay pinatawad na ang mga yon. Sabihin, pinatawad na sila ng Diyos. At basahin ito sa itong salin ito sa kabilang salin. Ito pagkakasabi sa kabilang salin, no? Ngunit kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Hindi rin siya pinatawad ng Diyos. So, kailangan talaga humingi ng tawad para patawarin tayo. Diba? Hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Si Tomas na tinatawag na kambal, na isa rin sa 12 apostol ay hindi nila kasama noong nagpakita si Jesus. Ito sinasabi ni Bitilasio na absent si Tomas. Absent si Tomas. Next. Kaya ibinalita nila sa kanya na nakita nila ang Panginoon. Pero sinabi niya sa kanila, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkapako sa mga kamay niya at mahipo ang mga ito, pati na ang sugat sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw. Di linggo ulit. Linggo yan linggo. Linggo yan. Lunes, Martes, hindi, linggo yan. So, Lunes, yung Lunes, magsimula Lunes sa pangalawa. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Linggo ulit. Pagdating sa linggo, makalipas ang 8 araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay. Ibig sabihin, nagtipon ulit sila, wala silang pagtitipon sa Sabado.
wala silang pagtitipon sa Sabado. Oh, tinan nyo ha. Sabi ni J. Jubay, huwag ka matuuran lagi. Sige, bahala ka dyan. Kung para sa iyo, ang Biblia, walang kamaturan, bahala ka. Walang kamaturan, walang Biblia, ha? Oh. Eh, di bahala ka. Hindi ko na problema yon. Yung pagkapuot mo, yan ang maglalaglag sa iyo. Oh, ayan. Tuloy tayo. Pagkatapos ng 8 araw, nagpakita si Jesus sa kanila, linggo pa rin. Sa madaling salita, walang pagtitipon sa Sabado. Linggo nagpakita si Jesus, absent si Tomas. At muling nagpakita sa another linggo, hinasan sila nung Sabado. Kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang lakad. So walang pagtitipon ang mga apostol sa araw ng Sabado. Walang pagtitipon. Sabi nila, ang mga apostol ay Sabbath keeper, lelang nyo. Sabbath keeper, binagsasabi nito. Sabbath keeper, walang pagtitipon ng mga apostol sa araw ng Sabado. Kaya yung pagpunta ni Pablo sa sinagoga sa araw ng Sabado, hindi ang mga apostol ang kasama niya doon. Sinong kasama niya? Yung kanyang mga kasamahan sa misyon. Para anong gawin nila doon? Para makipagdebate. Yun ang ginagawa nila. Para makipagdebate. Sige, Jubay. Magtiis ka. Pagtiisan mo. Kung may problema ka, tumawag ka na lang. May WhatsApp ka ba? Dial mo yung number ko sa WhatsApp mo. Kung may WhatsApp ka, dial mo ko. 0963-533-2807. I-dial mo yung WhatsApp ko, makakapasok ka. Pero kung takot ka sa akin, no wonder na kung hanggang comment section ka lang. Kaya, kung hanggang comment section ka lang, magtiis ka na lang dyan. Bahala ka sa buhay mo, magtiis ka na lang dyan hanggat kaya mo. Kung yung kapuotan mo, ipagpapatuloy mo yan, sabi sa unang 1:3:15, ang napupuot sa kanyang kapwa-tao ay mamamatay tao. At nalalaman natin na ang mga mamamatay tao ay hindi makakapunta sa langit. Kaya, mapuot ka lang dyan. Tuloy mo lang yan. Mapuot ka lang. Sige, tuloy mo lang yan. Pagkapuot mo sa akin, okay lang, wala akong problema. Hindi naman ako magkakasala doon eh. Basta ako, sinasabi ko, biblical to. Nasa 1:20-26 na ako. Sabi niya, sinungaling daw yung binabasa ko kasi sinungalingan daw. Bahala ka. Sige. Bahala ka. Mapuot ka hanggat nais mo. Mapuot ka lang dyan. Maghal ka lang hanggat gusto mo. Ay napapansin ko yung envy mo eh. Envy mo? Tindi yan. Sige, ituloy mo lang yan. Tuloy mo lang yung envy mo. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. Tapos ulit tayo. Makalipas ang 8 araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. So, tangkalay mo, pagkatapos ng 8 araw o 1 linggo, makalipas ng 1 linggo, linggo sila nagtipon, di ba? Nandoon si Kristo sa kanila, linggo yun nangyari. At si Maria Magdalena, and then, absent si Tomas, makalipas ng 1 linggo, di linggo ulit. So, walang putitipon sa Sabado. Muling nagtipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Sulod ka? Sige. Dayalin mo yung ano ko. Teka, na-block ba to si na-block ko ba ito si Gigi Jubay? Double check ko nga. Na-block ko yata si Gigi Jubay. Friends ko pala ito. Friends. Friends, paano ko kita ma-message? Wala namang message box sa iyo. Sige, ikaw tumawag sa akin. Friends pala tayo eh.
Oh, sige, sige, sige. Sige, Jubay, ikaw tumawag sa messenger ko. Kasi ikaw, wala kang button dito para ma-call kita. Wala kang messenger wala kang message na malabas dito para siyang i-call ko. Sige. Go ahead, Gigi Jubay. Ha? Tawag mo ko sa messenger ko. O di kaya, meron kang ano dyan, meron kang WhatsApp dyan, call me sa WhatsApp number ko. Kung may WhatsApp ka. Papasok ka, di ba? Tingnan natin yung galing mo. At ito lang yung ating bababasa ng ating talata. Sa ngayon, wala ka pang lakas ng loob pumasok, hindi ka gumagawa ng paraan para makapasok ka. Magbukas kaya ako ng Zoom kaya para makapasok itong si Gigi Juba. Sige muna ha. Magbukas muna ako ng Zoom. Okay. Bukas muna ako ng Zoom ha. New meeting. Baka makapasok si Gigi Jubay. Bukas ako ng Zoom, new meeting, tapos yung kanyang Zoom link, yung kanyang Zoom link ilalagay ko dito sa invite, copy invite link. Ipopost ko doon sa live ko sa Facebook. Okay? Wait lang ha. Ating tingnan to. Para makapasok si Zoom link sa Facebook. Sige, ating ipost sa Facebook comment natin. Yan. Sige. Gigi Jubay. Nandiyan na sa screen yung Zoom link. Masok ka na. At be alert ako dito baka may pumasok na alien. Sige na. Gigi Jubay, go ahead. Hintayin ko na lang pumasok ka ha. Okay. So, dito tayo ulit. Basa tayo ulit sa talata sa Biblia. Ano nangyari? Ito na. Makalipas ang isang linggo. Sabihin, wala sila kutitipon sa araw ng Sabado. Muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Kasi sabi sa Mateo 17, ang ibang dadalawang isip, ito yung si Tomas yun. Next, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ayan. Accept mo naman ang friend request namin. Accept mo naman ang mga friend request namin. Sabi ni Ted Espinosa. Nag-friend request ka, bro? Okay. Yung titinanahan, nag-friend request daw sa akin si Ted Espinosa. Tingnan natin. Ted Espinosa. Okay. Confirm request. Ayan. So, accepted ka na, bro. Ted Espinosa. Dili lagi ko kasulod, sayang. Sabi ko na nga ba eh. Sabi kay Juba, hindi ako makapasok, sayang. Bot mo. Ikaw may bakakon. Ikaw may bakakon, pasanginlan ba ko nimo? Nako. Ikaw yung bakakon, pasanginlan pa ko nimo. Dabot-bot ni Mike. Ito yung mga reason na siguro dati nag-message sa akin si Gege Jubay, siguro na-block ko to sa Messenger.
Kasi ayaw ko yung tira ng tira, tapos pag ating hinamon sa isang live talakayan, ayaw sumabak. Nakikipagtalakayan sa akin sa messenger. Para bang dinadrive nila ako ba? Dinadrive nila ako na wow, thank you kay Sokay Garpol. Nag-send siya sa akin ng 100 stars. Wow. Thank you po, thank you. Para bang ganito ba? Marami sa mga bashers ko nag-chat sa akin. Pero sabi ko sa kanila, sagutin mo tanong ko. Simple lang ang tanong. Sagutin mo, Jando. Anong sagot ko sa kanila? Tawag ka pag nag-live ako. Dahil pandahilan eh. Sagot na. Sagot na. Yan ang patakaran ko. Kung gusto mo sagutin ko ang mga tanong mo, tawag ka sa live ko. Sos, pa-live ka pa dyan. Sige na, sagutin mo. Hindi mo kayang sagutin Hindi mo kayang sagutin Lelang nyo. Saywar-saywar pa kayo dyan. Yung saywar nyo naman, bulok. Anong gusto nyo gawin ko? Mag-keyboard warrior ako gaya ninyo, mga pipitsuging keyboard warrior? Yun ang gusto nyo? Na maging gaya ko kayo? Ha? Na mga pipitsuging keyboard warrior? Kung gusto nyo talaga ako na makatalakayan, kailangan nyo lang gawin, tawagan nyo ako pag nag-live ako. Kasi pag wala ako sa live, hindi ako sumasagot sa mga, halimbawa, may tumawag sa akin, hello, good morning. Hello, ito ba si Jando? Yes po. Ano po yon? Ito ba yung punto por punto? Yes po. Ano po yon? May tanong ako. Patungkol saan po? Patungkol sa Biblia. Wait lang ha. Bakit? Pag nag-live ako, doon ka na lang tumawag uli. Kasi doon ako sumasagot sa tanong. Maliban ako ang tanong. Bujando, saan ba yung ano bang mga prayers na gagamitin natin pag tayo nag-deliverance ng bahay? Yun ang sinasagot ko sa sa call, no? Bujando, ano bang asin ang kailangan namin? Kasi yung asin ko dito kasi iodized salt, pwede ba ito? Yung mga ganon, yun sinasagot ko. Pero kung ang tanong ko ay nasa Biblia, pag ganun nagali, ang alam ko na yan, talakayan na yan, sabihin ko kagad, wait lang. Ano yun? Pag nag-live ako, doon ka tumawag. Dahil hindi ako sumasagot sa call kung hindi ako naka-live. Daan nyo ha? Kailangan naka-live ako. Pag naka-live ako, sasagutin ko yung mga calls ninyo. Sasagutin ko. Ano nangyari? Si Gigi Jubay, isa yan sa mga iniibitahan ko na magipagtalakayan sa akin sa live. Ayaw. Kaya dahil doon, puro chat ng chat ang mga trash talk at ayaw naman magipag-diskusyon sa live, ang ginawa ko, binlock ko siya sa messenger. Pero yung Facebook niya hindi ko binlock para makita niya lahat ng live ko at mag-umigting sa galit. Kasi hindi niya ako kaya. Tingnan nyo ha. Papasok daw siya kasi alam niya naka-block siya eh. So hindi ko siya makontak kasi naka-block siya yung messenger sa akin. Naka-block siya. Ang ginawa ko, sige. Magbukas ako ng Zoom link. Lagay ko sa comment yung link. Pumasok ka. Anong sabi niya? Ay malas, hindi ako makapasok. Kaya Gege Jubay, magtiis ka na lang dyan hanggat kaya mo. Yan ay isang palatandaan talaga na hindi mo ako kaya. Kahit na anong gawin mo dyan, wala ka talagang panaman. Okay. Tuloy tayo sa ating magbabasa ng ating yan. So ibig sabihin, yung pagsabi ni Kristo na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi yung patunay na siya ay hindi Diyos. Yon ay isang palatandaan na tinutupad niya ang propesiya na nagaganap sa awit 22. Yon.
Pangalawa, yun namang 1:17, yun ay hindi palatandaan na siya ay Diyos, kundi yun ay palatandaan na siya ay pupunta sa kanyang ama. Sa kanyang ama na Diyos niya at Diyos rin natin, hindi yung palatandaan na siya ay hindi Diyos. Okay? So, yun po ang ating sagot sa araw na ito. At ang time check po natin is 7:55. 7:55 na po. So, I have 5 minutes to go. Basahin ko yung mga comment po ninyo. Wait lang ha. Wait lang, basahin ko yung mga comment ninyo. Wait lang. Ating buksan dito. Jando Labado TV. Okay. Basahin ko yung mga comment ninyo dito ha. Sabi dito ni Muslim Islam, bakit hindi all-knowing si Jesus? All-knowing si Jesus, alam nga niya yung alam nga niya yung nasa loob ng puso ng tao. All-knowing siya. Pero bakit sinabi doon na hindi niya alam ang panahon na siya magbabalik? Sabi nga niya, di ba? Hindi nyo karapatan na alamin ang mga plano ng Ama patungkol sa hinaharap. Hindi nyo karapatan na alamin yon. Kaya sinabi niya, dahil hindi niya karapatan yon, yung Ama naman sa kanya, dahil yung Ama nakahihigit sa kanya, nilimitahan si Kristo doon. At ayaw nang alamin ni Kristo yon. Ayaw na niyang alamin. Para ang mga tao, pag natanong sa kanya, sabihin niya, ang Ama lang ang nakakaalam. Ganun. Yan Okay? So, yan ang ang peke dyan Muslim Islam, yung sinasabi niyong Allah, yun ang hindi niya alam. Yun ang hindi talaga all-knowing. Ha? Okay, ito naman tayo ngayon sa Good day, bro. Ask ko lang, okay lang ba malate sa misa, hindi ko naabutan ng act of contrition? Ito ang sagot na sa punto por punto, bro, sa tanong na yan. Kung ang pagka-late mo hindi mo naman intentional, okay lang yon. Pero hindi dapat sunod-sunod, kasi pag sunod na, intentional na yon. Tayo naman ni Julius, sa tingin ko po ang totoong Diyos ang pangalan ay Hesus Kristo, kasi po wala na pong taong kasing kapangalan ng ganyan. Actually, meron kami kasamahan dito sa sa office namin. Ang pangalan niya Jesus. Meron kami kasamahan sa office, ang pangalan niya Jesus. Siya ay sakristan. Nung ako ay SDA, meron din kaming kasamahan ng pangalan din ay Jesus. Ang tatay ni Kyot. Ano pangalan ni Kyot? Mirabel Uba ba yun? Mirabel Uba? Tama ba ako? Mirabel Uba? Pangalan ni Kyot? Meron kasing, nung SDA pa kasi ako, meron kasamahan doon, pinsan ng ex ko, na ang tawag ko sa kanya, Kyot. Mirabel Uba siguro yun, Mirabel Uba. Ang pangalan tatay niya, Jesus. So merong ibang tao na nangangalang Jesus, pero hindi siya kasing dakila nung ating kinikilalang Panginoong Jesucristo. Okay, ito naman tayo ngayon sa kay Lisa Malinaw. Good morning, Bro JD, at sa lahat ng CFDs and the whole Philippines. God bless always. Regards, Father Darwin. Sabi naman ni Jules, nasabi mo po nila yan na di Diyos si Kristo, kasi po ang salitang Kristo, hindi po yan isang pangalan ng isang tao. Yung Kristo po is yun ay kanyang titulo bilang Mesiyas. Ang Kristo is Greek word na siya ng Messiah, Greek word. Muslim Islam, hindi all-knowing si Jesus. Kaya nyo kasi, ang Muslim kasi may sariling aral. May sariling aral ang mga Muslim. No? Yung kanilang turo, si Jesus daw hindi napako sa cross. Kaya kapag nung si
sino yun? Sino yun nagtanong niyan kay kay Muhammad Rodriguez? Sino yun eh? John, nakalimutan ko pangalan niya. Nag-ano siya, tinanong niya, maliban ba sa Quran? Matalinong bata, sana kaya yun? Yung kanya apelyido kay Bayot. Kanya apelyido niya, Bayot. Sabi doon is, maliban sa Quran, meron ka bang may pakita sa akin na ebidensya na si Jesus ay hindi ipinako sa cross? Meron ba? Maliban sa Quran. Sige, wag mo nang ilagay na ikaw ay Muslim. Hindi rin ako Kristiyano. Okay? Ako'y Kristiyano pero duwag mo na. Para nasa gitna talaga tayo mag-uusap. Hindi ako gagamit ng Bible, hindi gagamit ng Quran mo. So ako, meron akong ebidensya outside the Bible na si Jesus ay pinako sa cross. Ikaw, meron ka bang ebidensya outside sa Quran na si Jesus ay hindi pinako sa cross? Alam nyo, si Muhammad Rodriguez, takbo pa rin sa Quran. Alam mo kasi, sabi kasi ng mahal na Quran, ng banal na Quran, hindi nga, wag ka mo lumamit ng Quran. Maliban sa Quran, meron bang ibang batayan na si Jesus ay hindi pinako sa cross? Walang ibang nakuha si Muhammad Rodriguez maliban talaga sa Quran. Sa madaling salita, yung aral na yan, nasa Quran lang nila na si Jesus ay hindi pinako sa cross. Sa Quran lang nila. Yan ang sabi ni Pare Darwin. It does only exist in the mind but not in reality. Yung ano nila, yung kanilang Allah, hindi yan all-knowing. Tama ka bro, si Felix Manalo galing sa Sabadista. Ano bro, malabo ang paningin ko. Tinanan niya ang kanyang asawa na Sabadista kasama niya. Good morning, God bless your channel. 3rd District ng Caloocan. No. Oh. Okay, di logo rin. Wala ni sulod karon kaya ano po mo sulod kay mohumang ko alas 8. Alas 8 na pala tapos na pala ako. Okay. So, maraming salamat po sa inyong panunood at sa aking live ngayon na umaabot tayo sa taginting 126 live viewers. Yan. At sa ating live sa Facebook 17. Sa mga every 6 in the morning, magla-live po ako sa YouTube ko. Pero kailangan ko mag-live sa Facebook para sabihin sa kanila na lipat kayo sa YouTube live ko. Kasi nakikita nyo sa Facebook ko, mukha ko lang. Hindi nyo makita yung mga binabasa ko, mga teksto, mga referensya, yung mga katalakayan ko, din nyo nakikita kung nasa Facebook lang kayo. Pero dahil very ang Facebook, kaya kailangan ko rin mag-live sa Facebook para sabihin lang sa inyo, watch my YouTube live. Link on description. Nasa description yung link ng YouTube live ko. Kaya kapag nakita nyo yung YouTube live ko, doon nyo makita yung mga pinapakita ko, mga verses ng Bible, mga sitas, mga referensya, doon nyo makikita. So maraming salamat po at kailangan ko na magpaalam. Babay na po sa inyo. Bukas ng umaga! Ang ating namang topic bukas ng umaga ay alang sa hari, ito po siyang namatay. Saan to? Ha? Mukha ka de, magigkuha ni kang nagdialogo niya, imong ikuha na ko, ako yung mamudirit ninyong duha. Ayaw nang kuan, ayaw nang dili mo sukol nimo, kanang sukol nimo. Tapos to lang, hindi sinon. Di, apel ka sa Facebook, ya ka ng mga dialogo sa Facebook, apel ka na. Okay, mga group man. Ha? Okay, group. Okay, mga group? Sulay, hagit si, butlay. May topic. Ha? Ang matod-an ni butlay, nga mas una ang Biblia sa Iglesia. Kunta ka si butlay, kalabwak ko lang sa Facebook ni butlay, kabulo ka. Kistuhan ng isog. Sige ba siya live? Sige po na siya ko eh. Kistuhan ng isog. Sulo na na. Kristohanong isog. O Kristohanong isog. Sige na po, gusto may topic o Diyos ba? Pamatadaan nga ang Romano Katoliko nagsimbag Diyos. O pwede. Kira, sago ko.
Sino daw sa mga protestante dyan ang lalaban sa isang diskusyon? Ang topic is Diyos-Diyosan. Patunayan ninyo na ang revolto ng mga Katoliko ay Diyos-Diyosan. Sinong lalaban? Ako ang magmumoderate sa inyo. Sige. Ang lalaban, mag-PM lang kayo sa akin ha. Mag-PM kayo sa aking Facebook account na Brad Jando Alabado. PM kayo sa akin sa mga gusto makipagdiskusyon. Patutunayan ninyo na ang imahe ng mga Katoliko ay Diyos-Diyosan. Ang magkikipagdialogo ay si Brother John Paul. Ako dili. Dili ako. O yun. Kayo magkikipag-discussion sa inyo. Sa mga papayag lang ha. Comment na kayo sa, comment na nun. Mag-PM kayo sa akin at maano natin yan. Doon naman kay Ted, Brother Ted, inaccept ko na yung ang hindi gumagalang sa ina ni Jesus Christ ay kalaban ng babae na si Mother Mary. John 3:15, sabi ni Elpidio Estrada, Acosar. Ang totoong Jesus Christ ay may ina ng Diyos na ina ng Diyos na si Jesus Christ. Ha? Nakakalito yung comment mo, bro. Dito ako. Pero dyan daw, magandang umaga. Next year na lang ako punta dyan kasi wala pa si Father Darwin. Salamat. Wala pa si Darwin pala. O, di next year. Okay, kita sa'yo, bro. Next year, bro. Next year. Oh. Babay na ako, Brother Jando. Magandang umaga, Brother. Bro, pangitain ko ka dialog. Ha. Pwede. No? So, time na po tayo. Paalam na po ako sa inyo lahat. And To make his message known, he's our